mapupunta naman po tayo, dito naman po sa sinabi daw ni Sara Duterte sa ginawang pag-iimbestiga ni PBBM sa issue po ng flood control. Eh di ba sila nga ang nananawagan na imbestigahan yung flood control? So ngayon pakinggan nyo mga kababayan, ang sinasabi dito sa nakita nating balita galing po sa News 5. Kasi sabi po dito, VP Sara Duterte panagutin ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control project. So ito i-play po natin. Panagutin hindi lang ang contractors kundi lahat ng sangkot. Yan naman ang banat ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue ng maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon sa Vice Presidente, dapat imbestigahan maging ang mga miyembro ng Kamara na sangkot umano sa korupsyon. Matatanda ang sinabi ni VP Sara noon. Kahit hindi sabihin ni Sara Duterte, kasama yan sa plano ng Presidente. Lahat dito, mapaka-aliado o hindi ka-aliado, lahat yan dapat kasama sa investigasyon. Walang maiiwan. Na isa sa mga dahilan kung bakit siya umalis sa Department of Education ay... Ate Aileen Drinon, mega love shoutout po sa inyo. Thank you po sa panonood. Kay Ma'am Dolly Babes, ganun din po, mega love shoutout po. Kay Kuya Rani Shera, mega love shoutout po sa inyo. Dahil aniya sa mga korap na kongresista. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila. Sabi nila 2 tao lang daw yung nagdi-decide mga kababayan para daw po sa budget ng Pilipinas. Si Zaldico at si House Speaker Martin Romualdez. Eh di ba kung titingnan nyo, kung babalikan natin yung sinabi ni Congressman Puno about po doon sa issue ng PhilHealth mga kababayan at about po doon sa pag-cut ng budget ng DepEd at doon sa pag-realign ng budget sa DPWH. Eh di ba nung nasa Kamara nga, yung usapin ng budget, may subsidy ang PhilHealth, hindi nababawasan ang pondo ng DepEd. And then mga kababayan, na ito pong DPWH binawasan. Pagdating ng Senate, biglang na-realign. Nawala yung subsidy ng gobyerno sa PhilHealth at nabawasan ng pondo ang DepEd. And then lumaki ng sobrang laki ang pondo ng DPWH. So sa tingin ninyo, gaano katotoo yung sinasabi ni Sara Duterte nang may hawak ng pondo ng pera ng taong bayan, 2 tao lang. Kung pagdating ng Senado, nare-realign mga kababayan yung budget. Nakukuha nyo yung pinupunto natin, dito pa lang makikita nyo, wala talagang substance. Yung sinasabi ng ating Vice Presidente, paulit-ulit na lang. Kahit na mali na, ipipilit pa. Kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Baka mamaya pagka tinanong siya kung ano yung ebidensya niya doon sa paghati-hati, wala siyang mailabas. Katulad ng accusation niya kay Congressman Luis Tro. Di ba meron siyang accusation doon kay Congresswoman Luis Tro na may utang daw sa kanyang asawa? Eh nung hinihingan siya ng ebidensya, di ba bigla siyang tumahimik? Baka mamaya ganun din yung mangyari pag hiningan ng ebidensya itong si Vice President Sara Duterte dito sa mga sinasabi niyang hati-hati. Baka mapatulad ka kay Magalong dun sa issue ng 7-7 nung hinihinga na ng ebidensya, walang mailabas na ebidensya. Giit ng Vice Presidente, duda siya sa naging revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangalan ng mga contractor ng gobyerno. Aniya, naghahanda lang ang Pangulo sa kanyang idadahilan sa taong bayan. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction, tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo, may ginawa naman kami. Hindi, alam niyo kung tutusin, hindi na naman kailangan magdahilan ng gobyerno para po sa susunod na pagbaha. Kasi ngayon alam na ng taong bayan na iniimbestigahan talaga yung issue ng flood control. At alam ng mamamayan ngayon na yung iba mga flood control talaga ay ghost project na. So hindi na kailangan magdahilan ng gobyerno. Alam ng taong bayan na nire-resolba o binibigyan ng solusyon ngayon ng gobyerno yung anomalyang nangyayari sa mga flood control. At alam nyo ba kung bakit sinasabi kong hindi na kailangan magdahilan ng presidente o ng gobyerno, mga kababayan ni PBBM? Kasi alam ng taong bayan kung sino yung mga nakinabang sa flood control. Alam ng taong bayan na merong Alprego Builders, alam ng taong bayan na merong Sunwest, at alam ng taong bayan na merong mga diskaya na may-ari ng St. Timothy
construction mga kababayan. Alam din ng taong bayan na yung iba mga kontraktor na namasa sa mga flood control, mga kontraktor na nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi na kailangan magdahilan ng gobyerno ni PBBM. Alam na ng taong bayan kung sino na namasa, hindi naman ng presidente. Hindi naman mga kababayan ng gabinete ni PBBM, kung hindi yung mga kontraktor mga kababayan na nakinabang doon po sa mga proyekto. At ang isa na dyan, yung St. Timothy, St. Gerald at yung Alpha and Omega. At isa mahalaga dito na ilabas ni PBBM yung mga kontraktor na naka-assign dun sa mga lugar ninyo na gagawa ng mga flood control. Ay wala siyang reaction, tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo, may ginawa naman kami. Mga kapatid, ay tuloy natin yan dito. Kasi dito binigyan niya talaga ng dito may nabanggit siya. Isa pa ha, makikilala. Wait lang, alisin ko lang tong isang to. Play natin yan mga kababayan, tuloy natin yan dito. Kasi sabi dito, kumambyo si VP Sara Duterte sa ginawang pagtukoy ni Pangulong Marcos sa mga kontraktor ng umano'y maanumalyang flood control project. Duda niya, excuse lang daw ng Pangulo para sa susunod na pagbaha or ng gobyerno ni PBBM para sa susunod na pagbaha. Eto i-play natin. Vice President Sara Duterte para bisitahin. Nasa dahig na si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa International Criminal Court. Bago yan, nagpahaging siya sa ginagawang paghahabol ngayon ng pamahalaan sa mga contractor ng maanumalyang flood control projects. Magbabalita si Bril Montalvo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang tumukoy sa 15 kontraktor sa iniimbisigahan ngayong flood control project ng pamahalaan. Pero duda si Vice President Sara Duterte. Paniniwala niya naghahanda lang ng idadahilan ang Pangulo sakaling bumaha na naman. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ang problema kasi, ang presidente hindi katulad ng mga Duterte Kasi sila mga kababayan talaga may excuse, may dahilan sila. Ano po sila laging may dahilan. Tuwing magkakaroon ng sakuna dito sa Pilipinas pag hindi sila mahagilap ng taong bayan, lagi po silang may dahilan. Si PBBM kasi marunong tumanggap ng pagkakamali eh. Diba kita nyo ba yung sona ni PBBM? Alam niya mga kababayan ng pagkakamali niya. Sa mga podcast ni PBBM, inaamin niya ang pagkakamali ng gobyerno po niya. Eh si Sara Duterte puro dahilan yan. Hindi ko nga alam kung may substance ba yung utak niyan. Pero puro dahilan mga kababayan, yung sinasabi niya, dapat nga kung tutusin, ikaw ang mahiya Vice President Sara Duterte. Ano na naman ang dahilan mo at excuse mo sa pagta-travel abroad mo? Pinapasahuran ka pa naman ng taong bayan. Diba dapat ikaw ang mahiya sa mamamayang Pilipino, puro ka dahilan. Hirit naman ng bise, hindi lang contractors ang dapat panagutin. Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binanggit ko doon na 2 tao lang. At saka to be clear mga kababayan, para lang klaro, hindi po siya umalis sa DepEd. Siya po mga kababayan ay sinipa sa DepEd. Binigyan lang siya ng magandang exit. Yun po yung nakikita ko dyan mga kababayan. Hindi siya pinaalis, siya po ay sinipa sa pwesto at binigyan lang ng magandang exit. Ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas, yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Suportado naman ni VP Sara ang drug test ng mga kawani ng gobyerno. Sa gitna yan ng isyong may nagmariwano umano sa loob ng Senado. Sinang-ayunan niya pa nga ang pahayag ni PNP Chief General Nicolas Torre III kamakailan na mga pangit ang nagdodroga.
Para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. So, oo, kasi nangingiwi ka na kasi nga wala nang vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya And then para sa akin mga kababayan, etong si Vice President Sara Duterte, yung utak niyang wala ng vitamins at saka nutrients. Bakit ko nasasabi? Kasi yung sinasabi niya, hindi salitain niya ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kawawa ang Pilipinas kapag siya po yung naging Pangulo o susunod na Pangulo. Bakit? Paano niya ipipresenta ang Pilipinas sa mga bilateral summit? 'Di ba? Paano kapag ang pinag-uusapan dito yung mga mahalagang isyu katulad ng West Philippine Sea? Paano siya didepensa kung yung kanyang utak ay walang nutrients, mga kababayan? 'Di ba? So ngayon, kung titingnan nyo, kung may nutrients ang utak po nito, dapat may substance ang sasabihin niya. Kaso ang problema, wala. totoo yan talaga. Papangit talaga yung mga adik, pangit talaga sila. Sinabi ito ng BC habang kaharap ang Pinoy supporters sa Paris, France. Ayon sa Office of the Vice President, nag-layover doon ang bise bago lumipad patungong Dahig kung saan nakadiktain ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na ang ikatlong biyahe ni VP Sara sa Dahig mula noong Marso na nasundan ng pagbisita sa Malaysia, Australia, South Korea at Kuwait. Nauna namang iginiit 4 na biyahe. 4 na biyahe. ng kanyang opisina na lahat ng kanyang biyahe ay sariling gasto at naayon sa kanyang mandato. Dito naman sa Sobrang yaman pala ni Vice President Sara Duterte, no? Pero yun, sariling gastos po niya yung pagbiyahe niya at yung pagbabayad niya doon sa mga security niya. Kasi ayon nga doon sa nakausap nating dating PSG, pag umaalis sila ng Pilipinas, triple o doble yung nagiging sahod nila. Ano po, so ngayon, kung triple o doble yung sahod ng kanya mga security, mga staff na kasama niya, ang yaman niya. Kasi biruin nyo, kung gaano katindi mga kababayan ng pagpapasahod sa ganon. Nagiging triple o doble yung sahod ng isang ng kanyang mga bantay kapag lumalabas siya ng bansa. Ay di ba ang dami niyang kasamang bantay doon sa Kuwait or doon sa Kuwait? Ang dami niyang kasama doon. So ngayon, lahat pala ng yon, sarili niyang pera yung ipinapasahod niya. Sa Pilipinas, naghain ng komento ang kampo ng bise para ibasura ng Korte Suprema ang apela ng Kamara sa desisyong ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa kanya. Sa 32-page na komento, ipinunto ni VP Sara na ang desisyon ng SC ay hindi nangangailangan ng factual correction dahil ibinatay nila ito sa katotohanan. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Ayan mga kababayan, ayon po kay Vice President Sara Duterte, yun daw pong paglalantad ni PBBM sa mga pangalan ng kontraktor at yung pagpunta ni PBBM dun po sa yung mga pag-surprise visit ni PBBM dun po sa mga flood control project na mga ginawa, ayan daw po ay paraan lamang ng excuse ng presidente tuwing magkakaroon daw po ng susunod na pagbaha. Ngayon, ang nangyari dito, nabaligtad pa. Si PBBM pa ang puro dahilan at yung gobyerno pa ni PBBM yung puro dahilan, samantalang etong si Sara Duterte yung tama ang ginagawa, yung pag-travel niya habang sinasahudan siya ng taong bayan. Kita nyo kung gaano mga kababayan katindi ang ginagawa sa atin ng ating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano na ba talaga nagawa nito? May nagawa na ba to? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ilang buwan na siyang ganito, pa-travel abroad, at talagang walang pakialam sa sambayan ng Pilipino. Napakalayo pa ng eleksyon pero ang aga na po niyang mangampanya. Yan ba yung sinasahuran ng mga taxpayers? 'Di ba? Maaga pa lang nangangampanya na at hindi nagtatrabaho. Ayag ba kayo sa ganyan? Tapos ang lakas pa mamuna at alipusta sa presidente na wala nang ibang ginawa si PBBM kung hindi magtrabaho habang walang ginagawa yung kanyang pangalawang Pangulo. Diba? So ngayon, payag ba kayo na yan yung susunod na presidente? Walang pakialam sa nangyayaring issue dito sa Pilipinas? Magbibigay lang ng komento, sablay pa. Diba? So yan yung isang patunay na mahirap maging presidente, yung isang taong walang substance yung utak kasi na walang nutrients yung utak kasi walang substance yung mga sasabihin po niya. So kayo, ano po ang komento ninyo mga kababayan?
sa sinabing ito ni Vice President Sara Duterte na kung saan excuse lamang daw po or dahilan niya ng gobyerno ni PBBM para sa susunod na pagbaha yung ginagawang investigasyon sa issue ng mga flood control.